Dapit hapon na, sa malawak na paradahan ng isang marangyang mall sa Makati. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng usok mula sa mga sasakyan at ng mamahaling pabango ng mga taong nagmamadaling umuwi. Para kay Richard, isang biyudong CEO, na ang buhay ay umiikot sa mga meeting at deadlines, ang lugar na ito ay isa lamang hadlang sa pagitan ng kanyang opisina at ng tahimik niyang penthouse. Sa edad na 43, nakamit na niya ang lahat ng material na bagay na pinapangarap ng karamihan, ngunit ang kapalit nito ay isang pusong manhid at isang kaluluwang pagod. Hawak ang kanyang Italianong leather na portfolio sa isang kamay at ang cellphone sa kabila. Mabilis ang mga hakbang ni Richard patungo sa kanyang makintab na itim na sasakyan. Bawat tapak ng kanyang sapatos na balat ay tila may bilang bawat segundo ay mahalaga. Isa na namang email ang pumasok, isang paalala mula sa kanyang assistant tungkol sa conference call kasama ang mga investor mula sa Singapore kinabukasan ng umaga. Mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang panga. Ang buhay niya ay isang walang katapusang listahan ng mga bagay na dapat gawin, at sa listahang iyon, wala nang puwang para sa sarili niya o para sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Nang halos abot na niya ang pinto ng kanyang kotse, isang boses bata ang pumunit sa ingay ng paligid. "Senyor, sandali po." Hindi niya ito pinansin sa una. Marahil ay isa lamang sa mga batang namamalimos na nakakalusot sa seguridad ng mall. Itinuloy niya ang paglalakad, ang isip ay nasa susunod ng hakbang ng kanyang araw. "Senyor, pakiusap, hintay." May kakaibang bigat at pagmamadali sa boses na yon, isang tunog na hindi karaniwan. Napilitan siyang huminto at lumingon. Ilang metro mula sa kanya ay nakatayo ang isang batang babae, marahil 6 na taong gulang. Ang kanyang damit ay isang kupas na bestidang rosas na halatang ilang beses nang pinaglumaan. Magulo ang kanyang buhok na nakatali ng padaskol-daskol at ang kanyang mga paa ay nakayapak, nababahiran ng dumi ng sementadong sahig. Humihingal siya, ang munting dibdib ay mabilis na tumataas-baba na, para bang katatapos lang tumakbo sa isang karera para sa kanyang buhay. Nakatuon ang mga mata ng bata, hindi sa kanya kundi sa ilalim ng kanyang sasakyan. Nanginginig ang kamay nitong nakaturo roon. Bago pa man magpatuloy ang kwento, 10 minuto lang ang nakalipas sa kabilang dulo ng paradahan, si Mia ay may ngiti sa kanyang mga labi. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na supot na papel. Sa loob niyon ay isang mainit-init pang siopaw, isang biyayang bigay ng isang mabait na tindera sa bakery na malapit sa loading bay ng mall. Para kay Mia, ang siopaw na yon ay hindi lang pagkain. Ito ay isang tropeo, isang patunay na may kabutihan pa ring natitira sa mundo. Humanap siya ng isang sulok sa likod ng isang malaking haligi para kainin ang kanyang kayamanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang supot at ang amoy ng matamis na tinapay at masarap na palaman ay tila yumakap sa kanya. Perpekto. Maputi, malambot at umuusok pa. Iyon na sana ang pinakamasayang sandali ng kanyang araw. Ngunit ang kasiyahan ay madaling mawala. "Hoy Mia, may pagkain ka pala." Isang matinis na boses ang kanyang narinig. Lumingon siya at nakita ang 3 mas matatandang bata na tumatakbo palapit sa kanya. Kilala niya ang leader ng grupo, si Jax, isang 9 na taong gulang na kinatatakutan dahil sa hilig nitong mang-agaw ng anumang bagay na makita sa mga mas bata sa kanya. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Mia. Mabilis niyang isinara ang supot at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Tumakbo siya. "Akin na yan. Pahingi lang kami." Sigaw ni Jax, ngunit alam ni Mia na ang pahingi ay nangangahulugang sa pilitang kukunin. Tumakbo siya nang walang lingon-likod, ang mga yapak niyang paa ay lumilikha ng mabilis na tunog sa mainit na semet. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Kailangan niya ng lugar na mapagtataguan. Mabilis na inilibot niya ang kanyang mga mata.
Sa likod ng mga basurahan, masyadong madumi. Sa likod ng mga haligi, madali siyang makikita. Kailangan niya ng isang lugar na hindi nila kailanman maiisip na hanapin. At doon niya nakita ang perpektong lugar, isang makintab at mamahaling itim na kotse na nakaparada sa isang sulok. Ang kotse ng senyor na laging malungkot. Ang tawag niya sa lalaking araw-araw niyang nakikita na laging nakakunot ang noo at nagmamadali. Walang pag-aalinlangan yumuko si Mia at mabilis na isinilid ang supot ng siopaw sa ilalim ng sasakyan malapit sa gulong sa likuran. Itinulak niya ito ng sapat na malayo upang hindi madaling makita. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palayo na para bang walang nangyari. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod na ngayon, wala ng laman. Humahangos na dumating sina Jax at ang kanyang mga kasama. Nasaan na? Tanong ni Jax. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Nagkibit balikat si Mia. Ang alin? Yung pagkain mo, nakita naming tumatakbo ka. Nakain ko na. Matapang niyang sagot. Sinungaling. Kakatakbo mo lang. Ipinag-cross ni Mia ang kanyang mga braso, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang katawan. E di kinain ko habang tumatakbo. Tinitigan siya ni Jax ng masama, ngunit wala siyang ebidensya. Sa inis tinulak niya si Mia ng bahagya bago umalis, kasama ang kanyang mga alipores, nagbubulungan at nagmumura. Nakahinga ng maluwag si Mia nang makita niyang papalayo na ang mga ito. Tagumpay. Ngayon kailangan na lang niyang maghintay ng ilang minuto para masigurong hindi na sila babalik. Pagkatapos ay babalikan niya ang kanyang siopaw at kakainin ito ng payapa sa kanilang munting barong-barong sa tabi ng estero kung saan naghihintay ang kanyang Lola Pilar. Naupo siya sa gilid ng daanan, ang mga mata ay nakabantay sa itim na kotse. Ilang sandali pa natanaw niya ito. Ang senyor na laging malungkot. Naglalakad ito ng mabilis gaya ng dati. Ang mga mata ay nakatutok sa cellphone, ang noo ay magkasalubong. Papunta ito mismo sa kotse, ang kotse kung saan nakatago ang kanyang siopaw. Napatayo si Mia sa isang iglap. Kung sasakay ang lalaki at paandarin ng kotse, maaaring masagasaan ng gulong ang supot. O mas malala, baka mahulog ang siopaw sa daan at may ibang sasakyang makapirat dito. Ang kanyang pinaghirapang tropeo ay magiging basura na lang. Kailangan niyang balaan ang lalaki. Naglakad siya ng mabilis na naging isang desperadong takbo. Senyor, sandali po. At doon sila ngayon nakatayo, sa gitna ng paradahan. Si Richard ang bilyonaryo ay nakatingin sa isang gusgusing bata na nanginginig habang nakaturo sa ilalim ng kanyang sasakyan. Tingnan niyo po sa ilalim. Ulit ng bata, ang boses ay basag at puno ng pag-aalala. Kailangan niyo pong tingnan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Richard. Libo-libong senaryo ang dumaan sa kanyang isip sa loob ng isang segundo. Isang bomba. May sumasabotahe sa kanya. May taong nagtatago sa ilalim. Isang bagong modus ng mga magnanakaw. 2 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang ma-hold up at ang takot ay nananatili pa rin. Binitiwan niya ang kanyang portfolio. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ito sa semento. Dahan-dahan siyang yumuko, ang kanyang katawan ay tensyonado at handang tumakbo anumang oras. Maingat niyang sinilip ang ilalim ng sasakyan. Wala siyang nakitang anumang mapanganib. Walang kumikinang na metal, walang kable. Ang nakita lang niya ay isang maliit at gusot na supot na papel na nakasandal sa kanyang gulong. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang supot. Ito ay magaan, bahagyang mainit at may amoy ng prito at tinapay. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob nakita niya ang isang maliit na siopaw. Medyo malamig na at bahagyang nadikit na sa papel, ngunit buo pa rin. Wala siyang naintindihan. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang bata. Nakatayo pa rin si Mia ron, humihingal pa rin ang kanyang maliliit at maruruming kamay ay magkadaop sa kanyang harapan.
Ang mga mata niya ay nakatutok sa supot na hawak ngayon ni Richard. Aakin po yan. Nagsimula siyang magpaliwanag, ang boses ay mahina at puno ng hiya. Bigay po sa akin ng alis sa bakery. Pero nakita po ng mga malalaking bata, gusto po nilang kunin sa akin. Kaya po kinailangan kong itago ng mabilis para hindi po nila makita. Tinitigan ni Richard ang siopao pagkatapos ay ang bata at ibinalik ang tingin sa siopao. Isang buong kwento ng pag-asa, takot at kaligtasan ang nasa isang maliit na tinapay. Kaya dito mo itinago? Tanong niya, ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumango si Mia, ang tingin ay nasa sahig. Pasensya na po, senyor. Hindi ko po sinasadyang gamitin ang kotse nyo para pagtaguan ng gamit ko. Pero wala na po akong ibang maisip na lugar. Akala ko po, ligtas siya dyan hanggang sa umalis na sila. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Richard sa kanyang dibdib. At bakit mo ako binabalaan? Tanong niya, ang boses ay bahagyang paos. Pwede mo namang hintayin na umalis ako at kunin mo ito pabalik. Iniangat ni Mia ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, direkta siyang tumingin kay Richard. Ang kanyang mga mata ay malaki, malinaw at puno ng isang klase ng katapatan na matagal nang hindi nakikita ni Richard sa mundo ng korporasyon. Kasi po, nagsalita siya ng may pag-aalinlangan, kapag pinaandar niyo po ang kotse, baka masagasaan o baka mahulog po sa daan at may ibang sasakyang makapirat. Natakot po akong masira. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang ingay ng paradahan ay tila nawala. Tinitigan ni Richard ang siopao sa kanyang kamay, ang bata sa kanyang harapan, at ang paligid na puno ng mga taong abala sa sarili nilang mga mundo, mga taong hindi nakikita ang maliit na dramang nagaganap sa harapan nila. Kaya, ito ay sayo. Dahan-dahan niyang tanong. Opo. Halos pabulong na sagot ni Mia. Sa akin po. Sana. Tumigil siya, kinagat ang kanyang labi at muling tumingin sa sahig. Nagulat si Richard sa huling salita. Sana. Nag-ipon ng lakas ng loob si Mia. Muli siyang tumingin kay Richard. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, isang ekspresyon na hindi akma sa kanyang edad. Sa isang sandali, nawala ang imahe ng isang gusgusing bata. Ang nakita ni Richard ay isang taong may dignidad. Huminga siya ng malalim at sa sumunod na mga salita, ang mundo ni Richard ay huminto. Para sa inyo na lang po, sir. Sabi niya, iniaabot ang siopao pabalik kay Richard. Mukhang mas kailangan niyo kaysa sa akin. Napatanga si Richard. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang ingay ng mga busina, ang mga yabag, ng mga taong nagmamadali, ang malakas na tugtog mula sa loob ng mall, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang binitiwan ng bata, mga salitang umaling-aungaw sa kanyang isipan na parang isang malakas na dagundong. Mukhang mas kailangan niyo kaysa sa akin. Tinitigan niya ang bata. Si Mia. Ang mga mata nito ay seryoso, walang bahid ng pagbibiro. Ang alok nito ay totoo, mula sa kaibuturan ng isang pusong hindi pa nadudungisan ng pag-iimbot ng mundo. Ito ang pinakaabsurdong sitwasyon na naranasan niya. Isang batang gutom na ang tanging yaman sa sandaling iyon ay isang piraso ng tinapay, ay iniaalok ito sa kanya. Isang lalaking ang halaga ng suot na relo ay sapat na para pakainin ang pamilya ng bata sa loob ng isang taon. Ano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang isatinig. Ang kanyang boses ay garalgal, hindi niya halos makilala. Sabi ko po sa inyo na lang. Pag-uulit ni Mia, mas matatag na ngayon. Lagi po kasi kayong nandito at lagi pong malungkot ang mga mata ninyo. Baka po nagugutom din kayo. Isang malakas na sampal na hindi niya nakita ang tumama sa kanyang dibdib. Malungkot ang mga mata niya. Napansin niyo ng isang bata na hindi man lang niya kilala. Samantalang ang mga kasamahan niya sa trabaho, ang mga taong araw-araw niyang
nakakasalamuha, ay walang ibang nakikita, kundi ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang batang ito, sa kanyang kawalang malay, ay nakita ang kanyang kaluluwa. Umiling si Richard dahan-dahang nagising mula sa pagkakatulala. Hindi, sa'yo yan. Pinaghirapan mong itago yan. Pero gusto ko pong ibigay sa inyo. Gate ni Mia. Isang matinding pagtatalo ang naganap sa isipan ni Richard. Kung tatanggihan niya, para na rin niyang binalewala ang tanging bagay na maiaalok nito. Kung tatanggapin niya, aagawin niya ang pagkain mula sa isang nagugutom na bata. Mayroon dapat gitnang paraan. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya at nakita niya ang bahagyang pagliwanag sa mukha ni Mia. Tatanggapin ko, pero sa isang kondisyon. Kumunot ang noo ng bata naghihintay. Hahatiin natin, sabi ni Richard. Kalahati para sa'yo, kalahati para sa'kin. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Hahatiin po. Ang ideya ay tila bago sa kanya. Oo, payag ka. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mia. Maliit ngunit totoo. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sige po, payag po ako. Doon mismo sa gitna ng maingay na paradahan, maingat na hinati ni Richard ang siopaw gamit ang kanyang mga daliri. Ang tinapay ay malambot pa. Ibinigay niya ang isang kalahati kay Mia. Tinanggap ito ng bata gamit ang dalawang kamay na para bang isa itong mamahaling hiyas. Sabay silang kumain. Walang nagsasalita. Nakatayo lang sila sa tabi ng mamahaling kotse, 2 taong mula sa magkaibang mundo na pinag-isa ng isang piraso ng tinapay. Nguya ni Richard ang kanyang bahagi. Ito ay malamig, na medyo matamis ang palaman at lasang ordinaryong siopaw na nabibili sa kanto. Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Habang kumakain, pinanood niya si Mia. Bawat kagat nito ay dahan-dahan ninanamnam na para bang yun na ang huli niyang pagkain. Walang nasasayang. At sa pagitan ng bawat subo, isang tingin ng kasiyahan ang makikita sa kanyang mukha. Biglang bumalik sa alaala ni Richard ang isang hapon sa isang parke. Maraming taon na ang nakalipas. Kasama niya ang kanyang asawang si Catherine. Naglatag sila ng kumot sa damuhan at kumain ng sandwich. Tawa sila ng tawa habang pinapanood ang kanilang maliit na anak na si Zoe na sinusubukang habulin ng mga kalapati. Ang buhay ay simple noon. Ang kaligayahan ay simple. Ngayon ang tawa ay napalitan ng katahimikan. Ang parke ay napalitan ng isang malamig at malaking bahay. At ang koneksyon ay napalitan ng distansya. Ang huli nilang pag-uusap ni Zoe kagabi ay nauwi sa isang maikling sigawan dahil ayaw nitong gawin ang kanyang takdang aralin. You don't care about me anyway, Dad. You only care about your work. Sigaw nito bago isinara ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Isang malakas na kalabog ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Isang kotse ang pumarada ng padaskol-daskol sa kabilang espasyo. Tapos nang kumain si Mia, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kupas na bestida at ngumiti kay Richard. Salamat po sa paghati, senyor. Napilitan si Richard na umiwas ng tingin na ramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Salamat din sa paghati, Mia. Tumango ang bata at walang paalam tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo ang kanyang mga yapak na paa ay halos walang tunog sa semento. Sinundan siya ng tanaw ni Richard hanggang sa maglaho siya sa isang eskinita sa gilid ng mall. Naiwan siyang mag-isa, hawak ang walang lamang supot na papel. Pagpasok niya sa kanyang kotse, ang katahimikan ay tila nakabibingi. Ang amoy ng siopaw ay naiwan sa hangin. Tumingin siya sa kanyang salamin at nakita ang isang lalaking hindi niya na halos kilala. Isang lalaking may malungkot na mga mata. Ang biyahe pauwi sa kanyang penthouse sa Bonifacio Global City
ay parang isang panaginip. Ang mga nagtataasang gusali na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila mga malamig na bakal na pader na kumukulong sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang unit, ang lawak at karangyaan nito, ang marmol na sahig, ang mga mamahaling muebles, ang tanawin ng buong syudad mula sa kanyang bintana ay walang nagawa, kundi iparamdam sa kanya kung gaano siya nag-iisa. Binuksan niya ang refrigerador. Puno ito ng mga imported na keso, mga organikong prutas at tirang pagkain mula sa catering service na hindi man lang niya ginalaw. Isinara niya ito ng dahan-dahan. Naisip niya si Mia. Ano kaya ang kakainin nito mamayang gabi? Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ng mga mata ni Mia at ang lasa ng siopaw ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kinabukasan, bago pumasok sa opisina, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa ang kanyang ginawa. Huminto siya sa isang simpleng panaderya sa isang kanto. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ay sumalubong sa kanya. Pabili po, sabi niya sa tindera. Bumili siya ng 6 na siopaw, isang supot ng pandesal at 2 bote ng juice. Nang ilagay ng tindera ang lahat sa isang malaking supot na papel, tinanong nito, "Para sa pamilya, sir." Nag-alinlangan si Richard. Para sa isang kaibigan. 5:00 ng hapon, mas maaga kaysa sa dati, dumating siya sa paradahan ng mall. Hindi siya nakatingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. At nandoon nga siya. Nakaupo si Mia sa gilid ng daanan, malapit sa entrance ng paradahan, naglalaro ng ilang maliliit na bato. Nang makita niya ang itim na kotse ni Richard, napatayo siya at kumaway. Ipinarkada ni Richard ang sasakyan, kinuha ang supot ng pagkain at lumabas. "Senyor," masayang bati ni Mia, tumakbo ito palapit sa kanya. "Bumalik po kayo." "Bumalik ako," sabi ni Richard, isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Iniabot niya ang supot. "Nagdala ako ng merienda." Maingat na kinuha ni Mia ang supot. Sumilip siya sa loob at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at tuwa. "Wow, ang dami po." Tumingin siya kay Richard, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. "Para sa akin po ba lahat ito?" "Para sa iyo at sa lola mo," sagot ni Richard. "Nasaan ba siya? Saan kayo nakatira?" Ang nangiti ni Mia ay bahagyang nawala. Itinuro niya ang isang madilim na direksyon sa likod ng mall, patungo sa isang tulay kung saan dumadaloy ang isang maruming estero. "Doon lang po sa tabi ng kanal." "Pwede mo ba akong samahan doon?" Nag-aalangan man tumango si Mia. Naglakad sila palayo sa maliwanag at malinis na bahagi ng mall, patungo sa isang mundong pilit itinatago ng syudad. Habang papalapit sila, ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng mabahong amoy ng estero. Ang makinis na semento ay naging baku-bakong lupa. At doon sa ilalim ng tulay, nakita ni Richard ang kanilang tinitirhan. Isa itong barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero karton at isang asul na lona. May ilang kahon na nagsisilbing pader at isang lumang kumot na nakasampay sa gilid. Napatigil si Richard. Ang tanawin ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Sa likuran ng barong-barong na ito ay ang mga nagkikinangang skyscraper ng Makati, isang malupit na paalala ng napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang mga buhay. "Lola," tawag ni Mia, habang tumatakbo palapit sa kanilang munting tirahan. "May bisita po tayo." Mula sa loob ng madilim na barong-barong, isang malakas at sunod-sunod na ubo ang narinig ni Richard. Isang ubong tuyo, malalim at puno ng sakit. Isang ubong nagsasabi ng isang matagal ng karamdaman na hindi nabibigyan ng lunas. Napatayo si Richard na parang isang estatwa, ang supot ng pagkain ay tila bumigat sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon naunawaan niya, ang pagbibigay ng pagkain ay hindi sapat. Ang problema ay mas malalim kaysa sa isang kumakalam na tiyan. At kailangan niyang gumawa ng higit pa.
Mula sa madilim na silong ng barong-barong, lumabas ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay halos puti na nakatali sa isang magaang na pusod. Payat ang kanyang katawan balot sa isang lumang bestida na may nakapatong pang manipis na tsaleko. Bawat galaw niya ay mabagal at maingat na para bang nagtitipid ng lakas. Nang makita niya si Richard, isang matikas na estranghero na nakatayo malapit sa kanilang tahanan, isang maskara ng pag-iingat at pagdududa ang agad na bumalot sa kanyang mukha. Ito ang mukha ng isang taong sanay na sa panlalamang ng mundo. Siya si Lola Pilar. Lola, siya po si Senyor. Masayang sabi ni Mia, hinihila ang laylayan ng damit ng kanyang lola. Yung kinwento ko po sa inyo, yung hinatian ko ng sipaw. Tumingin si Lola Pilar. Mula kay Mia patungo kay Richard, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Magandang hapon po. Bati ni Richard, sinusubukang maging magalang. Iniabot niya ang supot ng pagkain. Nagdala po ako ng kaunting merienda para sa inyo. Hindi agad kinuha ng matanda ang supot. Sa halip tinitigan niya si Richard mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang mamahaling sapatos, ang plansadong pantalon, ang relong kumikinang sa kanyang pulso. At ano naman po ang kailangan ng isang tulad ninyo sa amin? Tanong ni Lola Pilar. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin puno ng pagprotekta. Naunawaan ni Richard ang kanyang pag-aalinlangan. Sa mundong ito, ang kabaitan mula sa isang estranghero ay madalas may kasamang kapalit. Wala po, ginang. Gusto ko lang pong tumulong. Ang malakas na pag-ubo ay muling sumalakay kay Lola Pilar. Napapahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula sa hirap. Mabilis na hinagod ni Mia ang likod ng kanyang lola. Lola, okay lang po kayo. Nang humupa ang pag-ubo, tumingin si Lola Pilar kay Richard na may bahid ng hiya sa kanyang mga mata. Pasensya na sa inasal ko, iho. Mahirap lang magtiwala sa panahon ngayon. Sa wakas ay kinuha niya ang supot. Maraming salamat dito. Walang anuman po. Richard po pala ang pangalan ko. Pagpapakilala niya. Pilar, sagot ng matanda. Lola Pilar na lang ang itawag mo sa akin. Nagyaya si Lola Pilar na maupo sila sa isang lumang bangkong kahoy sa labas ng kanilang barong-barong. Habang abala si Mia sa pagbubukas ng supot ng pagkain na may ngiti sa kanyang mga labi, nagkaroon ng pagkakataon si Richard na kausapin ng matanda. Nalaman niyang dating kusinera si Lola Pilar sa isang maliit na karinderya hanggang sa magsara ito at hindi na siya makahanap ng bagong trabaho dahil sa kanyang edad at lumalalang hika. Ang ina naman ni Mia, ang kaisa-isang anak ni Lola Pilar, ay nagtrabaho bilang OFW sa gitnang silangan. Ngunit mahigit 1 taon na silang walang balita mula rito matapos sumiklab ang gulo sa bansang pinagtatrabahuhan nito. Umaasa pa rin kami na isang araw ay babalik siya. Sabi ni Lola Pilar, ang tingin ay malayo, nakatuon sa maruming tubig ng estero. Si Mia na lang ang lahat sa akin ngayon. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Richard ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ito ay hindi lamang simpleng kahirapan. Ito ay isang kwento ng pag-abandona, sakit at tibay ng loob. Ang ubo ni Lola Pilar ay hindi isang simpleng sipon. Ito ay tunog ng isang malubhang karamdaman na pinababayaan. Lola Pilar, kailangan niyo pong magpatingin sa doktor. Sabi ni Richard, hindi na napigilan ang sarili. Ang ubo niyo po ay hindi maganda. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Saan naman kami kukuha ng perang pampadoktor at pambili ng gamot, iho? Ang kaunting kinikita ko sa paglalabada ay sapat lang para sa pagkain namin sa araw-araw. Bago pa man makasagot si Richard, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Richard, anong ginagawa mo rito? Napalingon si Richard at ang kanyang sikmura ay tila bumaliktad. Nakatayo hindi kalayuan sa kanila si Kenneth, ang kanyang karibal sa kumpanya. Si Kenneth ay isang ambisyosong executive na laging naghahanap ng butas
para malampasan si Richard. Nakasuot ito ng kanyang perpektong plansadong suit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong pagkalito at bahagyang pandidiri habang tinitingnan ang paligid. Kenneth, sabi ni Richard na patayo. Ang kanyang tono ay mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Lumapit si Kenneth, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat mula kay Richard patungo kay Lola Pilar at kay Mia na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa binti ng kanyang lola. Sino sila? Tanong ni Kenneth, sapat na malakas para marinig ng dalawa. Mga kaibigan ko, mabilis na sagot ni Richard. Isang mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kenneth. Hinila niya si Richard sa braso palayo ng ilang hakbang mula kina Lola Pilar at Mia. Kaibigan Richard, seryoso ka ba? Bulong niya, ang boses ay puno ng panghuhusga. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito delikado dito? Baka mamaya kung anong makuha mong sakit. Nag-init ang ulo ni Richard. Hindi sila sakit, Kenneth. Mga tao sila. Mga taong maaaring samantalahin ka. Giit ni Kenneth, lalong hinihinaan ang boses. Tingnan mo ang sarili mo. Richard, ikaw ang CEO ng isa sa pinakamalaking tech company sa bansa. Hindi magandang tingnan na nakikihalubilo ka sa mga ganitong tao. Paano kung may makakita sa'yo? Anong iisipin ng mga kliyente natin? Ang board of directors. Wala akong pakialam kung anong iisipin nila. Dapat may pakialam ka. Ito ang reputasyon mo, ang reputasyon ng kumpanya na nakataya. Tumingin si Kenneth sa direksyon ni na Lola Pilar. Mag-ingat ka, Richard. Baka samantalahin lang nila ang kabaitan mo. Isang araw, gigising ka na lang. Wala na ang wallet mo o mas malala pa. Hindi mo kilala ang mga yan. Bawat salita ni Kenneth ay parang lason na tumatagos sa pandinig ni Richard. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang may isang bahagi sa kanya, isang bahagi na hinubog ng kanyang marangyang pamumuhay na nagsasabing maaaring may punto si Kenneth. Ngunit ang bahaging iyon ay mabilis na nilamon ng bagong damdaming umuusbong sa kanyang puso, isang damdamin ng proteksyon para sa 2 taong halos hindi pa niya kilala. Tapos ka na? Malamig na tanong ni Richard, binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Kenneth. Nagulat si Kenneth sa kanyang reaksyon. I'm just trying to warn you as a friend. Hindi kita kailangan ng babala mo, matigas na sabi ni Richard, at lalong hindi kita kaibigan. Tumalikod si Richard at naglakad pabalik kina Lola Pilar. Ngunit ang masayang ngiti ni Mia ay naglaho na. Nakatayo siya sa likod ng kanyang lola, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit nito. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Narinig niya ang lahat. Si Lola Pilar naman ay nakatingin kay Richard, ang kanyang mukha ay blangko, ngunit sa kanyang mga mata ay mababasa ang sakit ng mapanghusgang mga salita na narinig niya. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanilang lahat. Ang mga salita ni Kenneth ay naiwang nakalutang sa hangin, isang maruming ulap na dumungis sa sandali ng kabutihan. Mia! Nagsimula si Richard ngunit hindi niya alam kung paano aayusin ang pinsala. Okay lang po, senyor. Mabilis na sabi ni Lola Pilar, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Salamat po sa pagkain, pero siguro po mas mabuti kung aalis na kayo. Ang mga salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Richard. Itinutulak siya palayo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Ayaw nilang maging problema. Tumingin siya kay Mia. Nakayuko na ito ngayon, ang mga mata ay nakatutok sa lupa. Nakita ni Richard ang isang butilang luha na pumatak mula sa mga mata nito at bumagsak sa alikabok. Naramdaman ni Richard ang isang matinding galit-galit kay Kenneth. Galit sa mundo at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagdadala
ng ganitong uri ng sakit sa buhay ng dalawa. Hindi. Sabi niya ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Nag-angat ng tingin si Lola Pilar at Mia. Lumuhod si Richard sa harap ni Mia para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ito ng marahan sa balikat. Mia, makinig ka sa akin, sabi niya. Huwag mong pakinggan ang sinabi ng lalaking yon. Mali siya. Hindi kayo problema at hinding-hindi ko kayo iiwan. Tinitigan siya ni Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Pero, sabi po niya, delikado kami. Hindi ka delikado. Sabi ni Richard, ang puso niya ay nadudurog. Ikaw ang pinakamabait na batang nakilala ko. Tumingin siya kay Lola Pilar. At kayo po, Lola Pilar, ay isang malakas na babae. Hindi ko hahayaan na bastusin kayo ng sinuman. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyong magbabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa pagkain o gamot. Ito ay tungkol sa dignidad. Bukas, sabi niya, babalik ako. At may gagawin tayo tungkol sa ubo niyo, Lola Pilar. At hahanap tayo ng mas maayos na lugar para sa inyo. Pangako. Hindi alam ni Richard kung saan siya kukuha ng lakas o kung paano niya tutuparin ang kanyang pangako. Ang alam lang niya ay hindi na niya maaaring talikuran ang mga ito. Ang pagtatagpo nila ay hindi na isang aksidente lamang. Ito na ngayon ay isang responsibilidad. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang mayroon siyang isang bagay na karapat-dapat ipaglaban. Kinabukasan, hindi mapakali si Richard sa kanyang opisina. Ang mga numero sa spreadsheet ay tila lumalangoy sa harap ng kanyang mga mata. Ang boses ng kanyang mga manager sa meeting ay parang ugong na walang kahulugan. Ang imahe ni Mia at Lola Pilar at ang mga mapanghusgang salita ni Kenneth ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pangakong binitiwan niya ay isang mabigat na responsibilidad at kailangan niyang humanap ng paraan upang tuparin ito. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Pagkatapos ng tanghalian, tinawagan niya si Grace, ang kanyang pinagkakatiwalaang Human Resources Manager. Grace, may itatanong ako. Diretsong sabi ni Richard, yung maliit na bodega sa likod ng pantry natin ginagamit pa ba? Narinig niya ang mahinang kaluskos ng mga papel sa kabilang linya. Yung lumang stockroom, sir, hindi na po. Matagal nang walang laman yon. Bakit po, Sir Richard? Pwede bang papalinis mo yon? At palagyan ng isang simpleng kama, isang maliit na aparador, at siguraduhing gumagana ang banyo sa tabi nito. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Isang kama po, sir. Nag-aalangang tanong ni Grace. Para saan po kung maaari kong malaman? Huminga ng malalim si Richard. Ito na yon. Ang unang hakbang. May balak akong kumuha ng bagong cook para sa pantry ng kumpanya at kailangan niya ng matutuluyan pansamantala. Isang bagong cook po. Nagulat si Grace. Pero sir, may catering service po tayo na. Alam ko, putol ni Richard. At pagod na ako sa pagkain nila. Gusto ko ng totoong pagkain, lutong bahay, at may kilala akong perpekto para sa trabaho. Ang boses niya ay pinalwalang puwang para sa pagtutol. Grace, asikasuhin mo na lang ang pinapagawa ko at ihanda mo ang isang standard employment contract para sa isang full-time na kusinera kasama lahat ng benepisyo. Ipadala mo sa email ko mamayang hapon. Masusunod po, sir, sagot ni Grace kahit nahalata sa kanyang boses ang pagkalito. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Richard ang isang kakaibang halo ng kaba at determinasyon. Nababaliw na ba siya? Magpapatira siya ng 2 estranghero sa gusali ng kanyang kumpanya. Ibibigay niya ang isang mahalagang trabaho sa isang taong nakilala lang niya sa ilalim ng isang tulay. Ang boses ni Kenneth ay bumalik sa kanyang isipan. Baka samantalahin lang nila ang kabaitan mo. Pinilig niya ang kanyang ulo para iwaksi ang pagdududa. Hindi. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Mia.
Nakita niya ang dignidad sa kabila ng hirap sa mukha ni Lola Pilar. Itataya niya ang lahat sa kanila. 3:00 ng hapon, mas maaga kaysa dati, umalis si Richard sa opisina. Dala niya ang employment contract na nakaimprinta sa isang malinis na papel at nakasilid sa isang folder. Pagdating niya sa estero, nadatnan niyang nag-iisa si Lola Pilar, naglalaban ng ilang damit sa isang lumang batya. Bawat pagkusot niya ay may kasamang hirap at ang kanyang paghinga ay mababaw. Lola Pilar, tawag ni Richard. Nag-angat ng tingin ng matanda. Ang gulat sa kanyang muka ay agad na napalitan ng pag-aalala. Sir Richard, anong ginagawa niyo rito? Si Mia po ba? Nasa eskwelahan pa. Hindi po si Mia ang sadya ko. Sagot ni Richard, lumapit siya. Kayo po. Kailangan po nating mag-usap. Pinunasan ni Lola Pilar ang kanyang mga kamay sa duster at naupo sa kanilang bangkong kahoy. Sumunod si Richard, inilapag ang folder sa pagitan nila. Lola Pilar. Nagsimula siya, pinipili ang kanyang mga salita. Sabi niyo po dati kayong kusinera. Tumango ang matanda. Oo, iho. Buong buhay ko yan ang trabaho ko. Magaling po ba kayong magluto ng lutong bahay adobo, sinigang kare-kare? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lola Pilar. Abay, syempre. Yan ang mga paboritong lutuin sa akin ng aking yumaong asawa. Kung gayon, sabi ni Richard, binuksan niya ang folder at inilabas ang kontrata. May alok akong trabaho para sa inyo. Kinuha ni Lola Pilar ang papel, ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga unang linya. Ano to, iho? Isa po yung kontrata. Gusto ko po kayong kunin bilang head cook ng pantry ng kumpanya ko. Buwanang sahod, may SSS PhilHealth at lahat ng benepisyo ayon sa batas. Nabitawan ni Lola Pilar ang papel. Napatingin siya kay Richard, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Nagbibiro ka ba, iho? Ako isang matanda na at sakitin. Bakit ako? Dahil naniniwala po ako sa inyo. Matatag na sabi ni Richard. At dahil pagod na ako sa walang lasang pagkain sa opisina, sinubukan niyang magbiro para pagaanin ang tensyon. Pinulot ni Lola Pilar ang kontrata, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya itong muli, ang kanyang mga mata ay lumuluha habang binabasa ang halaga ng sahod, isang halagang hindi niya kailanman kinita sa buong buhay niya. Pero, ang hika ko. Paano kung atakihin ako habang nagtatrabaho? Kasama po sa benepisyo ang health card. Makakapagpatingin na po kayo sa doktor at makakabili ng tamang gamot. At may isa pa pong kasama ang alok na ito. Huminga ng malalim si Richard. May isang maliit na kwarto sa likod ng opisina. Malinis, ligtas at may sariling banyo. Pwede po kayong tumira doon ni Mia nang walang bayad hanggat gusto ninyo. Sa puntong yun, hindi na napigilan ni Lola Pilar ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang mga pisngi, mga luhang naghuhugas sa lahat ng taon ng pagtitiis at kawalan ng pag-asa. Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Halos pabulong niyang tanong. Dahil may utang na loob po ako sa apo ninyo. Sagot ni Richard, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Tinuruan niya ako ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, at ito po ang tanging paraan na alam ko para makapagpasalamat. Dumating si Mia mula sa eskwelahan, dala ang kanyang lumang bag. Nakita niya ang kanyang lolang umiiyak at si Richard na nakaupo sa tabi nito. Natakot siya. Lola, bakit po kayo umiiyak? May masama po bang nangyari? Umiling si Lola Pilar, hindi makapagsalita. Hinila niya ang kanyang apo at niyakap ito ng mahigpit. Hindi apo ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Umiiyak ako dahil sinagot ng Diyos ang mga dasal natin. Ikinwento ni Lola Pilar kay Mia ang alok ni Richard. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mia. Magkakaroon po tayo ng bahay? Tanong niya, hindi makapaniwala. Tumango si Richard. Isang maliit na kwarto, pero sa inyo yun.
May kama po. Oo, may kama. At banyo. Totoong banyo po na may gripo. Oo, Mia. Totoong banyo. Napatalon si Mia sa tuwa. Niyakap niya ang kanyang lola, pagkatapos ay tumakbo siya at niyakap ang mga binti ni Richard. Salamat po, Senyor Richard. Senyor. Naramdaman ni Richard ang maliliit na braso ni Mia na nakayakap sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay at dalisay na koneksyon. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang dinadala ay tila gumaan. Nang gabing iyon, tinulungan ni Richard na mag-impake sina Lola Pilar at Mia. Ang lahat ng kanilang ari-arian sa mundo ay nagkasya sa 2 malaking supot ng basura at isang maliit na kahon. Habang paalis sila sa barong-barong, lumingon si Lola Pilar sa huling pagkakataon. May lungkot sa kanyang mga mata para sa lugar na nagsilbing kanilang kanlungan, ngunit may mas malaking pag-asa para sa kinabukasang naghihintay. Handa na po kami, iho. Sabi niya kay Richard, hawak ang kamay ni Mia. Sumakay sila sa makintab na itim na kotse ni Richard. Para kay Mia, ang pagsakay sa loob ay parang pagpasok sa isang spaceship. Ang lambot ng upuan, ang lamig ng aircon, ang tahimik na ugong ng makina, lahat ay bago at kamangha-mangha. Habang binabagtas nila ang mga kalsada ng Makati, palayo sa estero at patungo sa mga nagtataasang gusali, nakadungaw si Mia sa bintana. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa refleksyon ng libu-libong ilaw ng syudad. Para sa kanya iyon ay hindi lang mga ilaw. Iyon ay mga bituin na bumaba sa lupa, mga bituin na nagsasabing posible ang mga pangarap. At sa tabi niya tahimik na umiiyak si Lola Pilar, mga luha ng pasasalamat para sa isang alok na hindi lang nagbigay sa kanila ng trabaho at tirahan, kundi nagbigay din sa kanila ng isang bagong simula. Ang unang Lunes ni Lola Pilar sa opisina ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Sa maliit at malinis na kwartong nagsisilbi na nilang tahanan, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang paghahanda at ang mahimbing na paghinga ni Mia na natutulog sa kama. Para kay Lola Pilar, ang bawat sulok ng kwartong yon, mula sa gumaganang ilaw hanggang sa gripo na may malinis na tubig, ay isang milagro. At ang milagrong yon ay kailangan niyang suklian ng sipag at pasasalamat. Pagpatak ng 7:00 ng umaga, isang bagong amoy ang nagsimulang gumapang sa mga pasilyo ng R&V Tech Solutions. Hindi ito ang karaniwang amoy ng kapeng bagong timpla, floor wax o air freshener. Ito ay isang amoy na pamilyar, mainit at nakakagutom. Ang amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa sa mainit na mantika. Sa pantry na karaniwang tahimik tuwing umaga, si Lola Pilar ay kumikilos na parang isang general sa kanyang kusina. Ang kanyang mga kagamitan ay ang mga kaldero at kawali ng kumpanya, ngunit ang kanyang mga kamay ay may dalang mahika na natutunan niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang unang menu, adobong manok. Isang pagkaing simple, ngunit isang pagkaing sumasalamin sa puso ng bawat tahanang Pilipino. Nang magsimulang dumating ang mga empleyado, isa-isa silang napatigil sa kanilang paglalakad. Ano yung naamoy ko? Tanong ng isang accountant sa kanyang katabi. Parang adobo, parang luto ni nanay. Sagot ng isa, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, habang nilalasap ang alaala na dala ng amoy. Ang usapan ay mabilis na kumalat. Pagdating ng 12:00 ng tanghali, ang karaniwang pila para sa microwave oven ay napalitan ng isang mahabang pila ng mga empleyadong may dalang plato. Lahat ay nakaturo sa malaking kaldero kung saan naghihintay ang adobong gawa ni Lola Pilar. Ang mga tray ng pagkain mula sa catering service ay naiwang halos hindi nagagalaw sa isang sulok. Isang lalaking nagngangalang Martin na kilala sa pagiging pihikan sa pagkain ang unang sumubok. Kumuha siya ng isang subo, isinubo ito, at sa isang iglap ang kunot sa kanyang noo ay nawala. Napapikit siya.
Diyos ko, bulong niya sapat na para marinig ng mga nasa likod niya. Ganitong-ganito ang luto ng lola ko sa probinsya. Iyon lang ang kumpirmasyong kailangan nila. Ang pantry na dati isang lugar lamang para magtimpla ng kape ay biglang naging sentro ng kumpanya. Ang mga empleyado ay hindi lang kumakain. Sila ay nagkukwentuhan, nagtatawanan. Ang formal at malamig na kapaligiran ng opisina ay nabasag ng init na dala ng lutong bahay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Richard ay nasa ibang misyon. Personal niyang hinatid si Mia sa isang pampublikong paaralan na ilang kanto lang ang layo mula sa opisina. Nakasuot si Mia ng kanyang bagong uniforme, isang puting blusa at asul na paldana. Medyo maluwag pa sa kanya, ngunit dala niya ito nang may malaking karangalan. Ang kanyang lumang bag ay napalitan ng isang bago na may larawan ng isang prinsesa. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Richard habang naglalakad sila papasok sa gate ng eskwelahan. Umiling si Mia, ngunit mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Richard. Hindi po. Excited po ako. Nang iwan niya si Mia, sa classroom nito, pinanood ni Richard ang bata na dahan-dahang humanap ng kanyang upuan. Nakita niya kung paano nito hinaplos ang makinis na ibabaw ng desk na para bang isa itong kayamanan. Isang kirot ang naramdaman ni Richard, isang halo ng saya para kay Mia at lungkot para sa sarili niyang anak na si Zoe na ang tanging reklamo sa mamahaling pribadong paaralan nito ay ang mabagal na wifi. Pagbalik ni Richard sa opisina, sinalubong siya ng isang hindi pangkaraniwang tanawin ng kanyang mga empleyado ay masaya. Masaya sila habang kumakain. Pinuntahan niya ang pantry at nakita niya si Lola Pilar na abala sa pagsasalin ng kanin. Napangiti si Lola Pilar nang makita siya. Sir Richard, kumain na po kayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi kumain si Richard sa kanyang executive office. Kumuha siya ng plato, pumila kasama ng iba at naupo sa isang mesa kasama ang kanyang mga staff. Habang kumakain siya ng adobong manok na perpekto ang pagkakaluto, malambot, malasa at nanunuot sa buto, ang sarap na ramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng kanyang kumpanya, pakiramdam na bahagi siya ng isang komunidad. Ang sarap, di ba, sir? Sabi ni Martin na nakaupo sa tapat niya. Tumango si Richard. Ang sarap. At sa mga simpleng salitang yon, ang pader sa pagitan ng CEO at ng kanyang mga empleyado ay tila gumuho ng kaunti. Pagdating ng 4:00 ng hapon, bumalik si Mia mula sa eskwelahan. Ang kanyang muka ay puno ng sigla. Dumiretso siya sa pantry. Lola May, bago na po akong kaibigan. Ang pangalan niya po ay Bea. Masayang kwento niya habang niyayakap ang kanyang lola. Ang kwarto sa likod ng pantry ay unti-unti nang nagiging isang tunay na tahanan. Mayroon na itong kurtinang kulay rosas na pinili ni Mia. Ang mga drawing niya mula sa eskwelahan ay nakadikit na sa pader. At gabi-gabi bago matulog, binabasahan siya ni Lola Pilar ng mga kwento mula sa mga librong ibinigay ni Richard. Isang Biyernes ng hapon, habang nag-aayos na ang karamihan para umuwi, na abutan ni Richard si Mia sa pantry na gumagawa ng kanyang takdang aralin. Nahihirapan ito sa isang math problem. Kailangan mo ng tulong. Alok ni Richard. Tumango si Mia. Naupo si Richard sa tabi niya at tinuruan siya ng may pasensya. Pagkatapos ng math, ipinakita ni Richard ang isang laro sa kanyang tablet. Tawa sila ng tawa habang sinusubukang talunin ni Mia ang score ni Richard. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang CEO ng isang malaking kumpanya. Siya ay isang kaibigan, isang ama. Totoo at dalisay ang kanyang tawa, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng gusaling iyon o kahit sa sarili niyang bahay. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, nagring ang personal na cellphone ni Richard. Nakita niya ang pangalan sa screen, Zoe.
Napatigil siya sa pagtawa. Ngunit bago niya ito masagot, nagsalita si Mia. Yehey, natalo na kita Sir Richard. Napatingin si Richard sa score pagkatapos ay sa nagliliwanag na mukha ni Mia. Isang ngiti ang bumalik sa kanyang labi. Hinayaan niyang magpatuloy sa pagring ang telepono. Tatawagan ko na lang siya mamaya, sabi niya sa kanyang sarili. 1 minuto lang to. Ngunit ang 1 minuto ay naging 5 pagkatapos ay 10. Nang sa wakas ay maalala niya ang tawag, kinuha niya ang telepono at sinubukang tawagan pabalik si Zoe. Ngunit hindi na ito sumasagot. Nagring lang ito, nang nagring hanggang sa mapunta sa voicemail. Sa isang marangyang kwarto, sa isang subdivision, sa kabilang bahagi ng syudad, ibinagsak ni Zoe ang kanyang telepono sa kama. Nangingilid ang kanyang mga luha. Ang kailangan lang niya ay tulong para sa kanyang science project na kailangan na kinabukasan. Tinawagan niya ang tanging taong makakatulong sa kanya. At hindi siya sinagot. Lagi na lang siyang busy na isip niya. Ang pamilyar na kirot ng pag-abandona ay muling sumusundot sa kanyang puso. Simula nang mamatay ang kanyang ina, ang kanyang ama, ay tila naging isang anino na lang, laging abala sa trabaho. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam niya. Hindi ito ang karaniwang busy sa trabaho. May iba pa. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang social media page ng kumpanya ng kanyang ama. Nakita niya ang isang post mula sa isang empleyado kaninang tanghali. Best day ever! Salamat sa bagong cook, parang ayoko nang umuwi. Lutong bahay Happy Tummy. Isang bagong cook. Isang malamig na hinala ang gumapang sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbabago sa kanyang ama. Ang pagiging mas masayahin nito sa telepono nitong mga nakaraang araw. Ang hindi nito pagsagot sa kanyang tawag. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong dala ng pinaghalong selos, lungkot at galit. Tumayo siya at nagbihis. Pupuntahan niya ang kanyang ama. Pupuntahan niya ito sa opisina nang hindi nagpapaalam. At titingnan niya kung sino o ano ang bago at mas mahalagang proyekto na umagaw sa atensyon na dapat ay para sa kanya. Biyernes. Ang hangin sa opisina ay magaan puno ng pananabik para sa nalalapit na katapusan ng linggo. Sa pantry tapos, nang magligpit si Lola Pilar. Ang amoy ng sinangag at pritong isda mula sa almusal kaninang umaga ay napalitan na ng malinis na amoy ng sabon at sahig na bagong punas. Nakaupo si Mia sa isang maliit na mesa sa sulok abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Pumasok si Richard sa pantry. Hindi na suot ang kanyang business suit, kundi isang simpleng polo shirt na lang. Ang pagod sa kanyang mukha na laging naroon ay tila nabawasan. May isang bagong sigla sa kanyang mga mata. Ano yang ginuguhit mo, champ? Tanong niya umupo sa tapat ni Mia. Ipinakita ni Mia ang kanyang obra. Isa itong drawing ng 4 na tao. Lahat ay nakangiti sa ilalim ng isang malaking araw. Magkakahawak kamay sila. Ito po si Lola. Sabi niya, tinuturo ang isang maliit na babae na may puting buhok. Ito po ako. Tinuro niya ang katabi nito. Ito po kayo, Sir Richard. Tinuro niya ang isang matangkad na lalaki. At sa dulo tinuro niya ang ika-4 na tao, isang babaeng may mahabang buhok. At ito po si Ate Zoe. Napatigil si Richard. Kilala mo si Zoe? Umiling si Mia. Hindi po. Pero kinwento po ninyo siya sa akin. Sabi niyo po siya ang prinsesa niyo. Kaya dinrowing ko po siya para maging pamilya na tayong lahat. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Richard. Kinuha niya ang drawing at tinitigan ito. Isang simpleng pangarap ng isang bata, isang pamilya, isang bagay na matagal na niyang sinukuan. Ang ganda. Sabi niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napakaganda, Mia. Sa labas ng pantry isang anino ang huminto sa may pinto. Hindi siya napansin ng 3 taong masayang nag-uusap sa loob. Si Zoe ay nakatayo roon, ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang nasirang makina. Narinig niya ang tawanan. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang ama,
Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita, isang ngiting nakalaan na ngayon para sa ibang bata. Nakita niya ang drawing, 4 na tao, at naramdaman niya ang sarili na tila isang estranghero na sumisilip sa bintana ng sarili niyang buhay. Ang hinala ay naging isang nag-aapoy na katotohanan. Ang lungkot ay naging isang umaalimpuyong galit. Dad! Ang boses ni Zoe ay malamig at matalim. Tumagos ito sa masayang kapaligiran ng pantry na parang isang piraso ng yelo. Agad na naputol ang tawanan. Napalingon si Richard at ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho na palitan ng purong pagkabigla. Zoe! Anong ginagawa mo rito? Napatayong sabi ni Richard. Ang kanyang reaksyon ay puno ng pagkataranta na para bang nahuli siya sa isang kasalanan. You should have called. Ang mga salitang yon dapat tumawag ka muna ay nagpatunay lang sa kinatatakutan ni Zoe, isa na siyang bisita. Isang istorbo. Naglakad si Zoe, papasok ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang ama, kundi sa batang babae na nakaupo sa pwesto na dapat ay para sa kanya. Sino to? Tanong niya ang kanyang daliri ay nakaturo kay Mia na parang isang kutsilyo. Naramdaman ni Mia ang panganib. Agad siyang napatayo at nagtago sa likod ni Lola Pilar na ngayon ay nakatayo rin ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Zoe, calm down, sabi ni Richard, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. This is Mia at ito si Lola Pilar ang bago nating cook. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Zoe. Our new cook o bago mong pamilya. Zoe, stop it. It's not like that. Sabi ni Richard ang kanyang boses ay nagsusumamo. Ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay nasindihan na. Tumingin si Zoe kay Mia na sumisilip mula sa likod ni Lola Pilar. At ikaw. Sabi ni Zoe ang kanyang boses ay puno ng panuunumbat. Masaya ka ba? Masaya ka ba na inagaw mo ang tatay ko? Ang mga salita ay tumama kay Mia na parang mga bato. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi po. Iyabata lang yan. Mahinahong sabi ni Lola Pilar, sinusubukang protektahan ang kanyang apo. Ngunit hindi na nakikinig si Zoe. Ang kanyang galit ay nakatuon na ngayon sa kanyang ama. Ang ilang empleyado na naghahanda ng umuwi ay napatigil, nanonood sa eksenang nagaganap. How could you sigaw ni Zoe ang kanyang boses ay basag na ngayon dahil sa mga luhang nagbabanta? Pinalitan mo na kami ni Mommy. Ang bilis mo namang makalimot. Habang kami ng buong pamilya ay nagluluksa pa, ikaw heto nagpapakasaya at naghahanap na ng bagong pamilya. That's not true. Depensa ni Richard. Anong hindi totoo? Look at you. For the first time in years, nakita kitang tumawa ulit. Pero hindi para sa akin, para sa kanila. Sigaw niya idinuro ang 2 bagong dating sa kanilang buhay. Sa isang sulok, isang empleyado, ang maingat na inilabas ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Zoe, that's enough. Let's talk about this at home. Sabi ni Richard, sinusubukang hawakan ang braso ng anak. Huwag mo akong hahawakan. Malakas na sigaw ni Zoe, iwinaksi ang kamay ng ama. Sa kanyang galit, hindi niya sinasadyang natabig ang isang baso ng tubig sa mesa. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina nang mabasag ang salamin sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ay tila sumasalamin sa biglaang pagkasira ng lahat. Napatigil ang lahat. Ang galit ni Zoe ay napalitan ng takot. Tiningnan niya ang basag na salamin sa sahig. Pagkatapos ay ang mga matang nakatingin sa kanya, ang nasasaktang mata ng kanyang ama, ang takot na mata ni Mia, ang awa sa mata ni Lola Pilar, at ang mapanghusgang mga mata ng mga empleyado. Hindi niya nakaya. Ang bigat ay masyadong matindi. I hate you. Iyak niya sa kanyang ama. Pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya papalabas ng pantry, papalabas ng opisina, dala ang kanyang durog na puso. Naiwan si Richard na nakatayo sa gitna ng kaguluhan.
Ang drawing ni Mia ay nasa sahig na tapakan at nayupi. Ang mga piraso ng basag na salamin ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at ang mga hikbi ng isang batang natakot ay maririnig mula sa likod ni Lola Pilar. Tiningnan niya ang daan kung saan tumakbo si Zoe. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mia. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan ay nagbabanggaan sa isang mapaminsalang paraan. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhay, ngunit ang nagawa lang niya ay wasakin ang dalawang mundo. Nakatayo siyang parang isang estatwa, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang tanging tanong na umuulit-ulit sa kanyang isipan ay isang bulong ng kawalan ng pag-asa. Anong nagawa ko? Ang katahimikan na sumunod sa pag-alis ni Zoe ay mas nakabibingi kaysa sa kanyang mga sigaw. Ang pantry ay tila isang entablado. Matapos ang isang trahedya, ang mga aktor ay nanigas sa kani-kanilang pwesto. Ang mga props ay nagkalat at ang hangin ay mabigat sa mga emosyong hindi masambit. Nakatayo pa rin si Richard sa gitna, ang kanyang mga kamay ay nakababa sa kanyang tagiliran, walang lakas. Ang isipan niya ay isang blangkong pader. Nais niyang tumakbo sundan ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig na semento. Isang bahagi niya ang gustong ayusin ang nasira niyang relasyon kay Zoe, ngunit ang isa pang bahagi ay nakakaramdam ng matinding responsibilidad sa dalawang taong nadamay sa gulo na hindi naman nila ginusto. Si Lola Pilar ang unang kumilos. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na tanging ang mga taong dumaan na sa maraming pagsubok ang mayroon. Walang salita, kumuha siya ng walis at dustpan mula sa isang sulok at dahan-dahang sinimulang walisin ang mga piraso ng basag na salamin. Ang bawat walis niya ay isang kilos ng pag-aayos, hindi lang ng sahig kundi ng nasirang kapayapaan. Niyakap niya si Mia na patuloy pa rin sa tahimik na pag-iyak. "Shh, Apo, tahan na," bulong niya. Walang may kasalanan dito. Ngunit si Mia ay umiling. Nag-angat siya ng tingin kay Richard. Ang kanyang mga mata ay basang-basa at puno ng tanong. "Kasalanan ko po ba, Sir Richard?" Yung tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Dahil po ba sa amin nag-away po kayo?" Ang tanong na yon ang tuluyang gumising kay Richard mula sa kanyang pagkakatulala. Isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang puso. Ang inosenteng batang ito na wala namang ibang ginawa kundi maging mabait ay sinisisi na ngayon ang sarili. "Hindi, Mia. Hindi mo kasalanan." Mabilis niyang sabi, lumuhod sa harap ng bata. "Wag na huwag mong iisipin yan. Kasalanan ko to. Ako ang nagkulang." Tumingin si Lola Pilar sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng habag. Ang sugat hindi naghihilom sa isang gabi, iho. Mahinahon niyang sabi, "Bigyan mo muna ng panahon ang anak mo at ang iyong sarili." Tumango si Richard kahit na hindi niya alam kung paano magsisimula. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Zoe. Tinawagan niya ito. Isang ring, 2, 3, voicemail. Sinubukan niya ulit, voicemail pa rin. Pangatlong beses, ang tawag ay hindi na pumapasok. Ibinaba na nito o pinatay ang telepono. Isang malakas na buntong hininga ang kumawala sa kanya, puno ng pagkabigo. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng pantry. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. "Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong ipaliwanag." "Mauunawaan ka rin niya," sabi ni Lola Pilar. "Dahil anak mo siya. Ang galit ay lilipas, ngunit ang pagmamahal ay mananatili." Samantala sa kabilang palapag, sa isang malamig at minimalistang opisina, si Kenneth ay nakaupo sa kanyang silyang balat, isang matagumpay na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Sa screen ng kanyang mamahaling laptop ay nagpi-play ang isang video, isang nanginginig, nakuha ng buong komprontasyon sa pantry.
Ang sigaw ni Zoe, ang pagkabigla ni Richard ang basag na salamin. Lahat ay nandoon. Kakatapos lang itong i-email sa kanya ng isang empleyado na may kasamang mensahe, Sir Kenneth, for your eyes only. I'm concerned about the company's well-being. Concern my ass, bulong ni Kenneth sa sarili. Alam niyang oportunista lang ang nagpadala nito. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang gintong ebidensya na hawak niya ngayon. Pinanood niya ulit ang video, ninanamnam ang bawat sandali ng pagbagsak ni Richard. Ito na ang pagkakataon niya. Ang sandata na kailangan niya para makuha ang posisyong matagal na niyang inaasam. Hindi niya ito sasayangin. Maingat siyang gumawa ng isang email. Hindi niya direktang ipinadala ang video. Masyadong halata iyon. Sa halip nagsimula siyang magtanim ng mga binhi ng pagdududa. Ang email ay para sa iilang piling miyembro ng Board of Directors, mga taong alam niyang konserbatibo at madaling maimpluwensyahan. Subject confidential concern regarding RNV's internal stability. Mga kagalang-galang na miyembro ng board, sumusulat ako sa inyo ng may mabigat na kalooban. Nitong mga nakaraang linggo, may napapansin akong mga hindi pangkaraniwang desisyon at kilos. Mula sa ating CEO, si Mr. Richard Vargas, may mga insidenteng naganap na naglalagay sa alanganin hindi lang sa kanyang personal na estado, kundi pati na rin sa imahe at seguridad ng ating kumpanya. Hindi niya binanggit sina Mia at Lola Pilar. Sa halip ginamit niya ang mga salitang questionable personnel, unvetted individuals residing within company premises, at public domestic disputes. Pagkatapos ipadala ang email, sumandal siya sa kanyang upuan na sisiyahan sa kanyang gawa. Ito ay simula pa lamang. Hahayaan niyang kumalat muna ang mga bulong-bulungan. Pagkatapos, kapag ang lahat ay nag-aalala, nasa kanya ilalabas ang kanyang alas. Gabi na nang sa wakas, ay umuwi si Richard. Ang kanyang penthouse ay tila mas malaki at mas malamig kaysa dati. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Sa mesa sa sala, nakita niya ang isang nakabukas na libro, ang paboritong libro ni Catherine, ang kanyang yumaong asawa. Kinuha niya ito at isang ala-ala ang bumalik sa kanya. Huwag mong hayaang kainin ka ng trabaho mo, Richard. Ang pamilya ang tunay na yaman. Napaupo siya sa sofa. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Kinabukasan Sabado, ang tensyon sa opisina ay halos nahihipo. Ang mga empleyadong nakasaksi sa pangyayari ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang mga hindi nakakita ay nagtatanong. Ang kwento ay nagbago-bago at lumaki sa bawat pagkukwento. Nag-amok daw ang anak ni Sir Richard. May kinalaman daw sa babae. May pinatira daw siyang mga squatter sa loob ng opisina. Sinubukan ni Richard na baliwalain ang mga ito, ngunit ang mga tingin at bulungan ay sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa gitna ng lahat ng ito, sina Lola Pilar at Mia ay nanatili sa kanilang kwarto, umiiwas, na makita ng iba, dala ang kahihiyang hindi naman dapat sa kanila. Lunes ng umaga, habang sinusubukan ni Richard na mag-focus sa kanyang trabaho, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang nagpadala, ang chairman of the board. Ang subject, urgent request for an emergency board of directors meeting. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay kumakabog. Binasa niya ang nilalaman. Dahil sa mga nakarating na ulat tungkol sa mga insidenteng maaaring makaapekto sa pamumuno at katatagan ng kumpanya, isang emergency meeting ang ipinapatawag sa Biyernes 10 ng umaga. Ang pangunahing agenda, isang pagrepaso sa kasalukuyang pamumuno ng CEO. Sa ibaba ng liham nakasulat ang pangalan ng taong formal na humiling ng pagpupulong, Kenneth Cruz, Chief Operating Officer. Napatitig si Richard sa screen. Ang lason ay kumalat na. Ang mga lihim at kasinungalingan ay gumawa na ng kanilang pinsala. Ang atake ay hindi na isang bulong.
Isa na itong formal na deklarasyon ng digmaan. Isinara niya ang kanyang laptop. Tumingin siya sa bintana sa syudad na minsan niyang sinakop. Ngayon, ang syudad na yon ay tila ang mga pader ng isang kulungan na unti-unting sumisikip sa kanya. Ang 4 na araw na humantong sa emergency board meeting ay ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buhay ni Richard. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mga bulong-bulungan sa opisina ay naging isang tahimik ngunit nakamamatay na digmaan. Ang mga kaalyado niya dati ay umiiwas na ngayon sa kanyang tingin. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang buong kumpanya na itinayo niya ay tila nagiging isang kampo ng kaaway. Si Kenneth naman ay parang isang hari na naghihintay ng kanyang koronasyon. Naglalakad siya sa mga pasilyo na may bagong kumpiyansa, ang kanyang mga ngiti ay puno ng pagwawagi. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang mga alingas-ngas na pinakawalan niya ay gumagawa na ng trabaho para sa kanya. Gabi-gabi umuuwi si Richard sa isang tahimik na bahay, dala ang bigat ng kanyang mga problema. Sinusubukan niyang tawagan si Zoe, ngunit diretso pa rin ito sa voicemail. Nag-iwan siya ng hindi mabilang na mensahe, bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. "Zoe anak, please. Kausapin mo ako." "I'm sorry Zoe. I messed up. Let me fix this." "I miss you, princess. Please call your dad." Walang sagot. Ang katahimikan mula sa kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng paninira ni Kenneth. Isang gabi Miyerkules, 2 araw, bago ang pagpupulong, hindi na umuwi si Richard. Nanatili siya sa kanyang opisina, nakaupo sa dilim, pinapalibutan ng mga kumikinang na ilaw ng syudad sa labas. Tinitingnan niya ang kanyang mga pagpipilian. Ang unang landas ay ang landas na alam niya, ang landas ng pakikipaglaban. Kaya niyang gawin iyon. Mayroon siyang sariling mga alas laban kay Kenneth, mga record ng mga proyektong may kaduda-dudang gastos, mga testimonya ng mga empleyadong inabuso nito. Kaya niyang gawing isang maruming labanan ang board meeting. Kaya niyang sirain si Kenneth bago pa man siya masira nito. Ito ang gagawin ng lumang Richard. Ngunit habang iniisip niya ito, isang pakiramdam ng pagod at pagkasuya ang bumalot sa kanya. Kung gagawin niya iyon, ano ang pinagkaiba niya kay Kenneth? Babalik lang siya sa pagiging isang taong handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan, ang mismong pagkatao na sinisikap niyang iwanan. Napatayo siya at naglakad patungo sa pantry, tahimik at madilim na roon. Ngunit nang dumaan siya sa kwarto sa likod, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. May mahinang ilaw mula sa loob. Sumilip siya. Nakita niya si Lola Pilar na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang rosaryo, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga dasal. Si Mia ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Kumatok si Richard ng marahan. Nag-angat ng tingin si Lola Pilar. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. "Hindi ka pa umuuwi, iho?" "Hindi po ako makatulog." Aminado ni Richard, pumasok sa kwarto. "Malapit na po ang pagpupulong." Tumango si Lola Pilar. "Narinig ko ang mga usapan. Ipinagdarasal ko na maging maayos ang lahat." Umupo si Richard sa isang maliit na silyang kahoy sa sulok. "Hindi ko po alam ang gagawin ko, Lola Pilar. Pwede ko siyang labanan. Pwede kong gamitin ang mga lihim niya laban sa kanya. Pero parang mali." Tinitigan siya ni Lola Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungang hindi natututunan sa mga business school. "Iho, ang putik ay hindi nililinis ng kapwa putik." Mahinahon niyang sabi, "Kapag sinubukan mong tapakan ng isang tao para iligtas ang sarili mo, pareho lang kayong lulubog. Pero kung hindi ko gagawin, yun matatalo ako. Mawawala sa akin ang lahat." "Ano ba ang lahat, Richard?" tanong ng matanda. "Ang kumpanya, ang posisyon, o ang pagkatao mo?" Huminga siya ng malalim. "Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundong ito, natutunan ko na ang tunay na lakas
ay hindi nakikita sa kung paano ka lumaban, kundi sa kung paano ka nananatiling totoo sa iyong sarili kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo. Ang mga salita ni Lola Pilar ay simple, ngunit tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ni Richard. Putik, pagkatao, katotohanan. Iyon ang mga bagay na nakalimutan niya sa kanyang pag-akyat sa tagumpay. Nagpasalamat siya sa matanda at bumalik sa kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umupo sa kanyang CEO chair. Lumabas siya ng gusali, sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho ng walang tiyak na direksyon hanggang sa dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang pamilyar na lugar, ang subdivision, kung saan nakatira si Zoe kasama ang kanyang lola sa panig ng ina. Ipinarkada niya ang kotse sa tapat ng bahay. Ang mga ilaw sa loob ay patay na, maliban sa isang maliit na ilaw sa bintana ng kwarto ni Zoe. Ayaw niyang kumatok. Ayaw niyang pilitin ang sarili. Alam niyang lalo lang itong ikagagalit ni Zoe. Sa halip lumabas siya ng kotse at naupo sa bangketa sa kabilang kalsada, nakatingin sa bintana ng kanyang anak. Doon siya naupo sa loob ng 1 oras, pagkatapos ay 2 sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga poste ng ilaw. Sa loob ng kwarto, hindi makatulog si Zoe. Narinig niya ang paghinto ng isang pamilyar na sasakyan. Sumilip siya sa bintana at nakita ang kanyang ama. Nakaupo lang ito roon, mag-isa sa dilim, nakatingin sa kanyang bintana. Isang bahagi niya ang gustong bumaba at sigawan ito. Ngunit ang isa pang bahagi ay nakaramdam ng isang matinding kirot ng awa. Hindi niya pa kailanman nakita ang kanyang ama na ganoon mukhang talunan nag-iisa at nawawala. Hindi bumaba si Zoe, ngunit hindi rin siya bumalik sa kanyang kama. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana, nakatago sa likod ng kurtina, pinapanood ang anino ng kanyang ama sa kabilang kalsada. Pagkatapos ng halos 3 oras na pananahimik, kinuha ni Richard ang kanyang telepono. Hindi para tumawag, kundi para mag-iwan ng isang voice message. Alam niyang maaaring hindi ito pakinggan ni Zoe, ngunit kailangan niyang sabihin ito. Huminga siya nang malalim inipon ang lahat ng katotohanan na matagal na niyang itinatago sa kanyang sarili. Zoe, princess, ako to. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay mahina at basag. Alam kong galit ka at karapatan mong magalit. Hindi ako tumawag para magpaliwanag o para ipagtanggol ang sarili ko. Tumawag ako para humingi ng tawad. Isang mahabang katahimikan. Sorry anak. Sorry kung naging abala ako palagi. Sorry kung ang lagi kong dahilan ay para sa kinabukasan mo. Pero ang totoo, ginagamit ko lang ang trabaho para takasan ng lahat. Tinakasan ko ang lungkot. Tinakasan ko ang alaala ng mami mo. At ang pinakamasakit sa lahat, tinakasan kita. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala kang kasalanan sa nangyari sa opisina. Sina Lola Pilar at Mia, mabubuting tao sila. Pero hindi yun ang issue. Ang issue ay ako. Ako ang nagkulang. Ako ang naging duwag na harapin ang sarili kong sakit, kaya hinayaan kong lumayo ang loob ko sa'yo, ang nag-iisang tao na pinakamahalaga sa akin sa buong mundo. Sa loob ng kwarto napahawak si Zoe. Sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling hikbi. Bawat salita ng kanyang ama ay tumatagos sa pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa Biyernes. Pagpapatuloy ni Richard. Maaring mawala sa akin ang kumpanya. At kung mangyari man yon, siguro nararapat lang sa akin. Pero may isang bagay na hindi ko kayang mawala. At ikaw yon, Zoe. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Hindi na ako lalaban ng marumi. Sabi niya, mas para sa sarili kaysa kay Zoe. Gagawin ko kung ano ang tama. At haharapin ko ang anumang kahihinatnan. Pero sana balang araw mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita, princess. Higit pa sa kahit anong posisyon o pera sa mundo. Ibinaba niya ang telepono.
Hindi na siya lumingon muli sa bintana. Dahan-dahan siyang tumayo, sumakay sa kanyang kotse at umalis. Naiwan si Zoe na nakatayo sa dilim, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Pinakinggan niya ang voice message ng paulit-ulit. Sa unang pagkakataon, hindi niya narinig ang makapangyarihang CEO. Ang narinig niya ay ang kanyang tatay. Isang tatay na nasasaktan, nagsisisi at nawawala. Kinabukasan, Huwebes ang araw, bago ang paghuhukom, may isang bagong Richard na pumasok sa opisina. Ang pagkabalisa ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang tahimik na determinasyon. Hindi na siya umiiwas sa tingin ng mga tao. Binabati niya ang lahat kahit ang mga alam niyang kumakampi kay Kenneth. Pumunta siya sa pantry. Nandoon sina Lola Pilar at Mia. Ngumiti siya sa kanila. Ano man po ang mangyari bukas. Sabi niya, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Ginugol niya ang buong araw na yon sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado, ngunit hindi para maghanda ng mga paninira laban kay Kenneth. Sa halip, inihanda niya ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang mga personal na ari-arian. Siniguradong protektado ang kinabukasan ni Zoe at naghanda ng isang severance package para kina Lola Pilar at Mia para kung sakaling matanggal siya, hindi sila mapupunta sa wala. Nang gabing iyon, sa bahay ng lola ni Zoe, may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Zoe! Boses ng kanyang lola. May bisita ka. Wala po akong inaasahang bisita, sagot ni Zoe. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola. Sa likod nito ay nakatayo si Lola Pilar at sa likod naman nito ay si Mia na mahigpit na nakayakap sa isang maliit na bagay na nakabalot sa papel. Ang tatlo ay mukhang kinakabahan. Napatayo si Zoe na gulat. Anong ginagawa niyo rito? Lumapit si Lola Pilar. Hiya, pasensya na kung naistorbo ka namin. Mahinahon niyang sabi. Gusto lang naming humingi ng tawad. Para saan? Para sa gulong na idulot namin, sabi ni Lola Pilar. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi namin sinasadya. Lumapit si Mia, ang kanyang mga mata ay nasa sahig at iniabot ang bagay na hawak niya. Para po sa inyo. Bulong niya. Kinuha ito ni Zoe. Isa itong maliit na kahon. Binuksan niya. Sa loob nakita niya ang isang maliit na siupaw na gawa sa kamay at sa tabi nito ay ang nayuping drawing. Maingat itong inunat at idinikit sa isang karton. Ang drawing ng 4 na taong magkakahawak kamay. Sabi po ni Sir Richard, paborito niyo daw po ang siupaw, sabi ni Mia. At sorry po kung dinrawing ko kayo nang hindi nagpapaalam. Gusto ko lang po na maging masaya si Sir Richard. Tinitigan ni Zoe ang drawing. Tinitigan niya ang siupaw. Pagkatapos ay tiningnan niya ang dalawang mukha sa kanyang harapan. Isang matandang pagod, nasa hirap, at isang batang wala pang kamuwang-muwang sa mundo. At sa wakas,